guys yung yung clutch ng pneumatic cylinder. So ang nangyayari dito is maliit itong bore na to. Maliit yung diameter galing sa 75 tayo natin 80. So ang mangyayari kasi nito, ito yung slideway ng bidway ng plate machine. Ano siya, nastado nagtitipad. So ang gagawin lang natin dito para maano, kasi kung naka-forward ka, sa mangyayari, mas malaki yung nasa dun sa dulo. So dito, it kasi gawa ng ito yung bidway ng plate machine, nastado na. Pag ipinapasok natin yung ang bearing, yan ang mangyayari. Siya medyo pasok na pero pagdating doon sa ilalim hindi pa gaano ito yung clutch ng to na pneumatic power press. Ito yung may disc itong nakakabit dito. So ang gagawin natin ng paraan para i-reverse na lang natin yung ikot ng to. So ang gagawin nyo, i-reverse din nyo itong automatic na to para mag-reverse din yung automatic nya. So ito na yung natin gagawin na para makuha natin tamang sukat ng machine, itong next piece na to. Hindi pa naman ganong pasok, pasadahan muna natin. Nag-automatic na ito. Pinapakain natin. Ito na yun, naka-reverse na. Naka-reverse na yung matic na. So, naka-reverse yung ikot natin kasi pag forward kanina, sa nangyayari is malaki dito yung sa pagdating dito sa tulo. So maluwag na, hindi na natin ipipit yung bearing. Ang gagawin natin, i-reverse natin yung ikot ng machine. Kasi nangyayari kasi nung magtitaper siya, gawa ng ito yung midway niya is gastado na. So yun lang ang tip doon sa na kasi ang mga lit machine natin is medyo na yung gastado na. So malalim ito. Yung midway na ito malalim. So ito napakalalim na. So malaki ang taper niya pagdating doon sa dulo. Gawin natin, i-reverse natin. Kanina ay naka-forward tayo. Ayan naman, i-reverse natin siya para magiging ang nito is malaki dito, maliit sa loob. So makapag-adjust tayo na para mapit natin yung bearing. Ayan lang. So salamat sa mga naipakita kong basic o paraan para magawa ng paraan nyo.